Pag-uwi ni Punggay, ramdam ang bigat ng emosyon sa bawat hakbang niya. Galit, sakit at pagkadismaya ang namutawi sa kanyang mukha. Pagkapasok sa bahay, agad niyang hinarap si Dimples at sa tindi ng damdamin, hindi na niya napigilang ibulalas ang lahat. Dahil sa trabaho mong yan, muntik ka nang mapahamak. Tahimik si Dimples. Walang sagot, ngunit lalong nagngit-ngit si Punggay. Narinig ng ama nila ang komosyon, kaya agad siyang lumapit. Anong nangyayari, Punggay? Bakit galit ka? Sa gitna ng tensyon, ibinulalas ni Punggay ang katotohanan. Tatay, binebenta ni Dimples ang sarili niya. Nagulantang ang ama, parang binagsakan ng mundo. Tahimik ang buong bahay. Sa mga mata ni Punggay, bakas ang sakit at pagkadismaya, hindi lang sa kapatid, kundi sa mundong pumilit dito. Samantala, sa kabilang dako, nagkakagulo sa ospital. Sunod-sunod ang mga pasyenteng isinugod matapos ma-food poison. Kinausap agad si Miguelito at doon niya nalaman ang dahilan. Sir, galing daw sa relief packs. Expired na pala. Halos hindi makapaniwala si Miguelito. Galit, takot at pangamba ang bumalot sa kanya. Hindi dahil sa mga biktima, kundi dahil sa takot na madawit ang pangalan niya. Linisin ninyo ang lahat. Walang makakaalam nito. Utos niya, puno ng pagkabalisa. Sa halip na konsensya, imahe ang kanyang inuna. Para kay Miguelito, mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa katotohanan. Habang nagkakagulo sa syudad, sa bahay naman ni Rigor, may sarili ring impyerno. Habang wala si Rigor, nagimpake si Marites. Luha ang nagmamadaling tumakas. Ngunit bago pa man siya makaalis, nahuli siya ni Rigor sa daan. Saan ka pupunta, Marites? Malamig ngunit nakakatakot na tanong. Nanginginig si Marites. Halos pabulong. Rigor, tama na. Palayain mo na ako. Ngunit sa halip na maawa, lalo siyang nagalit. Traidor ka! Sigaw ni Rigor sabay sampal. Malakas, mabigat, puno ng galit. Hindi makatingin si Marites. Sa oras na iyon, ang takot niya ay mas malalim pa sa sugat na iniwan sa kanyang pisngi. At para kay Rigor, ang asawa ay pag-aari, hindi kasama. Samantala, sa isang lihim na lugar, naghahanda sina Tanggol at Ramon. Nakahanay ang mga armas. Tahimik ang paligid. Ang bawat tunog ng baril na nililinis ay tila panata ng paghihiganti. Hindi tayo titigil, Ramon, mariing sabi ni Tanggol. Hindi tayo uuwi hanggat hindi ligtas sina Lolo Don Julio at si Mama Marites. Tumango si Ramon. Parehong buo ang loob. Hindi na ito simpleng laban. Ito ay digmaan ng dugo at dangal. Habang bumibiyahe ang konvoy ni Don Julio papunta sa City Jail, biglang nagliyab ang gabi. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa daan. Mula sa usok, lumitaw si Tanggol. Tangan ang baril, ang kanyang tapang, parang apoy na hindi mapapatay. Sunod-sunod ang putok. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga kalaban. Habang siya ay lumalaban sa harapan, tahimik namang sumingit si Ramon sa likod. Sabay silang kumilos. Si Tanggol ang kalasag, si Ramon ang anino. Habang lumalapit si Tanggol kay Don Julio, halos hindi mo maramdaman ang takot sa kanya. Sa bawat hakbang, tanging determinasyon ang gumagabay. Para sa pamilya, pulong niya bago muling pumutok ang baril. Sa gitna ng usok at apoy, nagtagumpay silang iligtas si Don Julio. Sugatan, pagod, ngunit buo pa rin ang loob sa kabuuan ng mga pangyayari. Bawat karakter ay nilamon ng kani-kanilang laban. Si Punggay, hinaharap ang sakit ng katotohanang bumagsak ang kapatid sa kasalanan. Si Miguelito, patuloy na ikinukubli ang kasamaan sa likod ng imahe ng kabutihan. Si Marites, umaasang makakatakas sa impyernong tahanan. At si Tanggol, lumalaban para sa dugo at dangal ng kanyang pamilya. Sa mundo kung saan madalas manaig ang kasinungalingan at kasakiman, may mga tulad pa rin ni Tanggol, handang ibuwis ang lahat alang-alang sa pag-ibig, katotohanan at hustisya. Ngunit ang tanong, hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilya? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe